Ako si Xiao Han, tagapagmana ng Xiao Corporation. Sa tingin ko, ang kapangyarihan at pera ang bitamina ng mga babae. Ano ang silbi ng mga lalaki? Lalo na ang ganitong klase. Sa pelikulang ito, marami akong dapat pasalamatan. Salamat sa direktor. Ginoong Bai, balita namin ang iyong mapapangasawang si Xiao Han ay nag-invest ng malaking pera para sa iyo. Hindi mo ba siya dapat pasalamatan? Siyempre, dapat ko ring pasalamatan ng aking mapapangasawa, si Binibining Xiao Han. Ang tulong niya sa akin ay napakalaki rin. Kung wala siya, hindi ako magiging ganito ngayon. Siyempre, huwag mong kalimutang pasalamatan ang iyong manager na si Li Wen. Siya ang pinakamahirap ang buhay. Sa loob ng maraming taon, lagi siyang nasa tabi mo mula sa ulo ng kama hanggang sa paanan ng kama. Patayin! Bilis, patayin ninyo ang screen. Si Manager Lee ay talaga namang kahanga-hanga. Alam niyang abala ako, kaya balak niyang siya na ang mga anak ng anak ko. Mga kaibigang reporter, inaaanunsyo ko, ang mga susunod na proyekto ni Baifan ay wala nang kinalaman sa Xiao Corporation. Ang aming 103 na brand na hawak namin, mula sa endorsement hanggang sa business collaboration, simula ngayon, ganap na ititigil. At dahil sa magulong personal na buhay niya, na nagdulot ng hindi magandang impluensya sa publiko, ang Xiao Corporation ay makikipag-ugnayan sa mga producer ng 18 pelikula at teleserye na kanyang inendorso upang sama-samang ipaglaban ang kanyang paglabag sa kontrata. Ang bayad sa paglabag sa kontrata ay tinatayang 19.8 bilyong piso. Xiao Han, sa ginawa mong ito, nais mo ba ang magiging epekto nito sa kumpanya nyo? Magpapakasal tayo sa susunod na buwan. Iyan ang kahilingan ng pamilya mo. Kung gayon, siya at ang bata sa tiyan niya, regalo mo ba iyan sa kasal ko? Kung hindi ka magpapakasal sa akin, sigurado ka bang makakalusot ka sa Xiao Corporation? Gusto mo pa ring magmana? Nanaginip ka lang. Mayroon ka man o wala, ang mana sa Xiao Corporation, makukuha ko iyan. Masyado kang magiging abala pagkatapos nito, kaya ang bagay na ito, hindi mo na kailangang alalahanin. Narito, ang lahat ng ebidensya. Bigyan mo ako ng inspirasyon? Lumabas ka? Superwoman? Bilisan mo! Ano ang makapagpapawi ng aking kalungkutan, kundi ang superwoman na iginuhit ni Luis. Ate. Luis, aking dakilang cartoonist, kailan ka mag-a-update? Nababaliw na ang buong website dahil sa... Hindi pa lumalabas ang Superwoman. Walang inspirasyon. Han, nasaan ka na ba? Umuwi ka na agad. Huwag mo akong alalahanin. Ang masamang tao ay dapat talagang paluin. Pero ang paraan at pamamaraan na ito, sa paraan ng pagpapahirap mo kay Baifan, tayo ang higit na mapipinsala. Kung magpapatuloy ito, baka utusan ako ng board na muling isaalang-alang ang iyong kapatid para sa Mabait na kapatid, mag-update ka na. Sige na ate.
Ay, siya nga. Kumain ka ng candy, hindi nasasakit. Ganoong katagal ang yakap, hindi mo pa rin bibitawan? Luis, sana matupad mo ang iyong mga pangarap ng maaga. Magpatawag ng press conference para ma-stabilize ang opinyon ng publiko. Nagkamali ng kuha? Ganito na lang, ibababa ko na. Kanina, ang nasa earphone ay nagsabi na dapat mong i-stabilize ang opinyon ng publiko. Kanina, ang nasa earphone mo ay nagsabi, sana matupad mo ang iyong mga pangarap ng maaga. Kahit hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi mo kailangang malaman? Ang mga nakaraan, hayaan mo na itong lumipas. Wala namang ginawang masama ang singsing. Nawala na nga. Para sa iyo, sana mahalin mo ang nais mong mahalin nang walang anumang pagpigil. Kung gayon, sana matupad mo rin ang iyong mga pangarap ng maaga. Ang pangalan ko ay Xiaohan. Kilala kita. Ako si Xiaohan. Kilala kita. Sa laki ng balitang nangyari, siguro kilala na ako ng buong syudad. Ang mga mata mo ay medyo namumula. Lumitaw ang Superwoman. Xiaohan. Mukhang hindi na niya ako naaalala.
Pag pinauuwi po kayo agad ni Lao Xiaozong, galit pa rin po siya, kaya huwag niyo po siyang galitin. Ang schedule bukas ay ang pagdalo sa art exhibition na ini-sponsor ng aming grupo, pupunta rin po si Lao Xiaozong. Tsaka, ang misteryosong manga artist na si Louis, ang totoo niyang pagkatao, hindi pa rin namin nakikita. Bilisan niyo ang paghahanap. Marahil itong si Louis ang makakatulong sa Xiao Group para umunlad. Xiaohan? Ang galing naman ng pagkakataon. Para sa iyo, nawa ay mahalin mo ang mahal mo nang walang anumang pagpigil. Xiaohan, talagang alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong patawarin kahit minsan lang? Saan ka pupunta? Kailangan mo ba ng hatid? Uuwi ako. Hanhan? Sino siya? Xiaohan, kung hindi mo ako patatawarin, hindi ako tatayo. Wala na akong ibang natira. Ikaw lang ang meron ako, Xiaohan. Hindi ka pa sasakay? Magmaneho. Siya ba yung lalaking walang silbi? Anong lalaki? Saan ang tao? Hindi ko nakita. Saan ka pupunta? Sa Fengyayuan. Alam mo ba ang lugar na ito? Feng Yayuan? Sa tingin ko, malapit lang ako dyan nakatira noong bata pa ako. Bakit mo ako tinititigan? May bulaklak ba sa mukha ko? Sir, nandito na po tayo sa Fengyayuan. Salamat po. Mas gabi na. Hindi ka pa bababa? Kailan tayo magkikita? Sa susunod? Marahil sa eroplano, sa tabing daan, sa tabing dagat, sa madaling salita, lahat ay posible. Bumaba ito ng 20% noong isang araw. Ngayon, bumaba na naman ito ng 50%. Sa taong ito, masasabi kong walang kinita ang kumpanya, ang board of directors. Ang mga matatandang yon, kinukulit na ako para humingi ng paliwanag. Alam mo ba, ang ganitong uri ng iyong walang ingat na pag-uugali, sino ang sasang-ayon na ibigay ang kumpanya sa iyong mga kamay? Ang ating kumpanya, ang pangunahing tatak ay ang konsepto ng pamilya. Ang ganitong uri ng iyong iresponsableng pag-uugali, hindi ba ito pagsira sa sariling pangalan? Kung gusto mo pang magkaroon ng pagkakataon, pagkatapos ng 100 araw, ay ang inheritance conference. Maghanap ka kaagad ng boyfriend na may magandang ugali, bumalik ka, huwag nang gumawa pa ng iskandalo. Bago ang inheritance conference, dapat kang magpakasal. Lolo, anong panahon na ngayon ang pag-unlad ng kumpanya ay nauugnay sa ating kasal? Kami, ang Xiao Group, umabot na sa araw na ito, halos 150 taon na rin. Ang mga patakaran sa trabaho, mula pa noong panahon ng ating mga ninuno, ay malinaw na nakasulat. Ang karapatan sa pagpili ng presidente ay sa mga kasal na at may matatag na pamilyang tagapagmana, pipiliin mula sa kanila. Kung ikaw, gusto mo pa ring magkaroon ng karapatan sa pagmamana, sa loob ng 100 araw, magdala ka sa akin ng isang boyfriend. Ang pagkatao ang siyang prioridad. Xiaohan, sa kasalukuyang sitwasyon, ito ang pinakasimple at pinakamadaling paraan para gawin. Sabi mo ginulo mo ang lahat, ginawa mo. Paano ka titingnan ng board of directors pagkatapos nito? Lolo, kamakailan para sa presyo ng stock
Mula sa simula, Ang board of directors, tinitingnan ang kakayahan ko sa trabaho o ang kakayahan kong makahanap ng lalaki. Anong panahon na ngayon? Maraming mahuhusay na babaeng negosyante ang hindi nagpapakasal. Ang patakaran ng kumpanya, walang sinuman ang pwedeng lumabag. Lolo, tingnan ninyo, di ba sinabi ko na? Ang mga babae ay parang bata, hindi dapat bigyan ng masyadong maraming kapangyarihan. Kung hindi, sila ay magiging mapagmataas. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang makialam. Ang kapatid mo ay dumaan sa nangyari kay Baifan. Hindi ba siya nasaktan? Nagpaparinig ka lang dito? Parang nakita ko na yan kung saan. Sa tingin ko, yung babae sa larawang ito, kamukha mo. Naku, Lolo, talagang may matalas kang paningin. Bakit sa ilang bagay naman ay? Alam ko na, ang sasabihin mo, dapat mong malaman, ang mana ng ating pamilyang Xiao, kadalasang ibinibigay sa panganay na anak at panganay na apo. Ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili nila ay dahil mas mahusay ka kaysa sa iyong kuya, napakalaki. Ngunit ang pagpili sa iyo, naku lolo, napakabigat ng nararamdamang pressure. Ang mga lumang patakaran ng ating mga ninuno, hindi maaaring labagin. Ang pamana na nakasalalay sa kasal ay nag-aalis ng karapatan ng mga modernong tao sa malayang pag-aasawa. Huwag ka nang magdahilan ng walang katuturan. Ang mga regulasyon ng kumpanya ay may legal na bisa. Alam mo iyan. Kung sa bagay, hindi ako magpapakasal. Hanhan, kung gayon, ikaw ay talikuran ang karapatan sa pamana ng kumpanya. Lolo, umuwi ako mula sa pag-aaral sa ibang bansa sa edad na 20. Nagsimula ako sa pinakamababang posisyon sa kumpanya sa 12 taon na ito. Lahat ng posisyon ay naranasan ko. Gaano karami ang inialay ko para sa kumpanya? Nakikita niyo po iyon. Pero si Xiao Cheng, wala siyang alam, bukod sa paggasta ng pera. Ang kumpanyang ito, paano naman maaaring ipasa sa kanya? Kung gayon, ayusin mo ang iyong personal na buhay. Ito ay hindi lamang para sa kumpanya, kundi para rin sa iyo. Lolo, mayroon pa tayong mahigit 100 araw. Saan naman ako makakahanap ng apo na lalaki para sa inyo? Sa daan na lang ba, may papipiliin ako sa... Kung gusto mo, kahit pulutin mo lang, okay lang. Siya na lang, okay ba? Oo naman. Itong binata, mukhang mabait. Kitang-kita na isang mabuting bata. Ang galing naman. Bakit ikaw na naman? Magkakilala kayo. Nakilala ko lang sa tabing dagat. Ako po si Louie. Hindi po ako bata. Bakit parang pamilyar ka? Ikaw ang math tutor ng apo kong si Mia, tama? Naglaro pa tayo ng chess. Di ba? Ako nga po Lolo Xiao. Ang galing naman. Ito ang apo kong si Hanhan. Siya rin ang tita ni Mia. Hanhan, sumimple ka lang ng turo at kilala mo pala. Maganda. Binata? Kapag naglalaro ako ng chess sa kanya, sinasadya niyang matalo. Mabuting bata. Lolo, ang pagpapares ninyo ay masyadong pabigla-bigla. Lolo Xiao, sinadya ko pong pumunta rito para sa inyo. Wala na po akong matakbuhan. Lolo Xiao? Lolo Xiao? Si Hanhan po, pinapakikinggan po kayo. Nakikiusap po ako. Pwede niyo po ba akong ipagsabi ng magandang salita kay Hanhan? Pwede po ba? Umalis ka. May mukha ka pa rin pumunta rito. Ang mga ginawa mo
ang epekto nito sa ating kumpanya, pati na rin ang sakit na idinulot mo kay Hanhan. Ang desisyon ko para sa'yo, sa tingin ko ay napakagaan pa rin. Nagkamali po ako. Nagkamali po talaga ako. Hanhan, ako? Talagang nakipaghiwalay na ako kay Liwen. Ikaw ay laging abala? Ako ay palaging kasama si Liwen. Nagkamali rin ako sa pagkakamali na nagawa ng lahat ng lalaki. Bakit ikaw na naman? Saan ka ba galing? Ginoong bai? Ang galing mo palang umarte. Sa totoong buhay, kaysa sa pelikula. Sa galing mong umarte, ang Best Actor Award para talaga sa'yo. Naalala ko na. Nakita kita sa baba ng opisina dati. Nung nawala si Hanhan ng 2 araw, kasama mo ba siya? Lolo Xiao, nakita mo rin, hindi lang ako ang nagkamali ngayon. Papasok. Lolo Xiao, Palabasin ninyo ang taong ito. Lolo Xiao, Lolo Xiao, nagkamali ako. Lolo Xiao? Lolo, sa taong ganyan, papayag ka bang pakasalan ko? Ang tao ang nagkamali, pero ang kasal mismo ay hindi. Ano na naman ang gusto mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo, pagkatapos ng 100 araw, ay eleksyon na ng presidente. Baka naman, ibibigay mo sa kapatid mo? Mayroong mahigit 1,000 tao sa grupo. Ibibigay mo ba ito sa kapatid mong ito, si Xiao Cheng? Iyon ay ang pinaghirapan ng pamilyang Xiao sa loob ng 100 taon. Hindi ko hahayaang pamahalaan ng kuya ko iyon. Kung ang kumpanya ay kailangang sumunod sa mga patakaran, ang patakaran ay patay, ang tao ay buhay, palaging may paraan. Hanhan, sabay ko na ring sabihin, yung kinuha mo lang sa kalsada, sa tingin ko, pwede na yan. Lolo, Paalam po, Lolo. Paalam. May isa pa akong bagay. Lisa, sige, pupunta na ako ngayon. Bakit hindi pa rin nag-a-update? Yung kinuha mo lang sa kalsada, sa tingin ko, pwede na yon. Huwag kang gumalaw. Baka na-spray mo ang litid mo. Bakit ka tumatawa? Ano ang tinatawanan mo? Kung hindi, subukan natin. Lumakad ka ng 2 hakbang. Ikaw, gusto mo bang magpakasal sa akin? Ano? Huwag kang magkamali, peke lang ito. Tayo, magiging magkasintahan sa loob ng 100 araw. Pagkatapos ng pagpili ng tagapagmana, maghihiwalay tayo. Maaari kitang bigyan ng pera, kahit gaano karami ang gusto mo. O kaya, kung gusto mong magsimula ng negosyo, maaari rin kitang tulungan, maaari ko ring. Hindi na kailangan. Pumapayag ako? 100 araw na magkasintahan sa kontrata. Wala akong gustong kapalit. 10 milyong piso, binibili ko ang 100 araw mo. Pagkatapos magtagumpay, Sabi ko na, wala akong gustong anumang kapalit.
Narinig mo na ba ang kasabihang ito? Bawat biyaya ng tadhana ay may nakatakdang presyo. Kapag gusto mo ang isang bagay, kailangan mo ng isa pa na may kapantay na halaga para ipagpalit. Naniniwala ako sa teorya ng pagpapalitan ng halaga. Kapangyarihan at pera, pareho akong mayroon. Lubos kang makakakuha sa pamamagitan nito para baguhin ang iyong kapalaran. Hindi ako. Ayoko. Sige, kung gayon, baliwala ang lahat ng sinabi ko. Kung ganoon, pumapayag ako. Bukas sa parehong oras, pipirma tayo ng kontrata. Gusto mo bang ihatid kita pa uwi? Ayos lang. Kaya kong umuwi mag-isa. Gusto mo bang pakasalan ako? Ipinagbabawal ang paglitaw sa iisang espasyo. Ipinagbabawal ang paggamit ng gamit ng mag-asawa. Ipinagbabawal ang pisikal na pagdikit. Marami pa tayong susunod na probisyon. Hindi na kailangan basahin isa-isa. Kung gayon, tayo ngayon? Hindi ba't nasa iisang espasyo? Maari kang pumili na huwag pumirma at maari din akong pumili ng ibang tao. Magandang kooperasyon. Ang ikatlong probisyon. Ipinagbabawal ang pisikal na pagdikit. Masaya akong makipagtulungan. Pangatlong probisyon. Bawal ang pisikal na paghawak. At saka, nakita ko ang iyong ID. Mas matanda ako ng 6 na taon sa iyo. Ika-10 probisyon ng kontrata, tandaan mong sundin. Sige na, may trabaho pa ako, mauna ka na. Sige po, Ate Xiaohan. Ate, Hello, Lolo. Ang tungkol sa pagpapakasal, naayos na. Umalis ka na, bilisan mong para hindi niyo ako lukuhin. Matandang ito, lukuhin ang patakaran ng kumpanya. Nagdagdag ako ng karagdagang kasunduan. Bilang inyong tagapangasiwa, maaari ko kayong bantayan anumang oras. Lolo, alam mo namang peke lang lahat. Nagpapanggap lang kaming lahat. Bakit kailangan mong seryosohin ito? Hindi ko alam kung totoo o peke. Ang alam ko lang, ang aking mahal na apong babae, ngayon ay may nobyo na. At handang ibahagi sa lolo, masaya ako. Dahil nagde-date na kayo, lumipat na kayo ng tirahan. Huwag na kayong tumira sa bahay, hindi maginhawa. Lolo, kahit napalayasin mo ako, kailangan mo pa ring hayaan akong mag-impake ng bagahe ko, di ba? Heto ang maleta mo. Sige na. Hindi, Lolo. Inimbestigahan ko si Lu Yixiu, mabuting binata siya. Ang aking mga espiya ay nasa buong lungsod. Huwag niyo akong lokohin. Pangalawang utos. Bawal gumamit ng gamit ng magkasintahan. Xiaohan. Ikapung utos. Tawagin mo akong ate. Ate? Ate? Ate, nagmamadali ako. Pangatlong utos. Bawal ang physical contact. Simula pagkabata ko hanggang ngayon, malaki ba ang ipinagbago ko? Bakit hindi niya ako makilala? Kailangan kong makaisip ng paraan.
Hindi ba ito ay gusto niyang makita ko? Kay Xiaohan, anuman ang paraan, ang karapatang magmana sa halalan, kailangan kong malaman ang resulta. Hello, Lolo? Han, nakita kong nag-stable na ang presyo ng ating stocks. Sabi ng iyong sekretarya, ilang araw ka nang Okay lang po. Lolo, dati, ako naman ang sanhi ng pagkalugi. Responsibilidad kong ayusin agad ito. Ang aking hita, Paumanhin. Paumanhin. sirang-sira, hindi ko pa na-save. Pau. Manhin. Ano iyon kanina? Bakit parang nakakita ako ng superwoman? Kailangan nang isubmit. Sa ganitong punto pa nagkaroon ng problema. Ako'y talagang nahihibang sa pagsubaybay sa update. Naisip kong nakakita ako ng superwoman sa computer ni Louie. Ang kakaiba. Nga pala, Louie, sino ka ba talaga? Lolo, Bakit? Hindi ba dumating si Luis? Okay lang ba kayong dalawa? abala kasi siya ngayon, kaya hindi siya makakapunta. Lolo, si Luis ay hindi ba tutor ni Mia? Siya at si Xiaohan? Hindi mo pa alam, ano? Si Luis at ang kapatid mo ay nagde-date. Tingnan niyo ang kapatid niyo. Kapag naging stable ang isang tao, magiging stable ang presyo ng stock. Ganoon pala. Kung gayon, congratulations kapatid. Pero sa tingin ko, mukhang tapat naman ang batang Luis na iyon. Hindi naman siguro mangyayari. Ang nangyari kay Baifan, ano? Huwag na nating pag-usapan. Huwag na. Halika't kumain. Kumain na. Xiaohan. Si Xiao Cheng na ito ay may malaking ambisyon. Marami sa board of directors ang sumusuporta sa kanya para umangat. Kaya kailangan mong mag-ingat ng husto. Lolo, wag po kayong mag-alala. Ang gusto ko, hindi ito maagaw ng iba. Mula pagkabata, palagi siyang kinakampihan ni Lolo, pero sa posisyon ng CEO ngayon, hinding-hindi ko ito ibibigay sa kanya. Hello? Hello? Anong oras ka uuwi ngayong gabi? Pinapahatid ako ni Lolo ng pagkain para sa'yo. Uuwi ako ng alas 9. Sige. Ang kahon na iyon? Ang obvious ng pagkalagay ko? Hindi ba siya kahit kaunti na curious? Bakit ito kamukhang kamukha ni Lolo? Lisa, Boss Xiao,
Ipadala mo sa akin ang mga impormasyon na nahanap ni Lolo tungkol kay Louis Xu. Sige po. Ano na lang ba ang edad mo? Nakakainis talaga. Naisip ko pa namang makakasama ko si Louie sa iisang bubong. Ang entertainment division ng kumpanya ay may malaking kakulangan. Ang plano ko ay bumili ng mga kumpanyang kasalukuyang mababa ang halaga, ngunit may malaking potensyal sa hinaharap. Ayon sa market research, ang pinakamagandang opsyon ngayon ay isign ang misteryosong artistang ito ang kumpanya ni Louie. Malulutas ang issue ng pagtaas ng presyo ng stock at mapapabuti ang pangkalahatang kakayahan ng kumpanya. Maganda ang plano. Kung makukuha natin ang kumpanyang ito, ang pag-unlad ng kumpanya sa hinaharap ay maaaring magbukas ng bagong larangan. Gawin natin ito. Bibigyan kita ng 2 linggo para bilhin sila. Sige po, Lolo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Tutulungan ko rin si Xiaohan ng buong lakas. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo para imbestigahan. Ang kumpanya ni Louie, kailangan itong mahanap. Opo. Boss, Xiao. Sinasabing si Louie ay nagpakita sa restaurant na ito. Nagpunta si Louie sa restaurant na ito? Opo. Bakit mo ako sinusundan ng walang ginagawa? Ate, nauna ako rito. Sa oras ng trabaho, wala sa opisina? Dito ka nagkakape sa hapon, ano? May personal akong lakad. Nga pala, kagabi, tinawagan mo ako? Bakit? Wala, gusto lang kitang ayain kumain. May ka-meeting ako, una na ako. Kailan mo ba balak ipahayag ang iyong pagkakakilanlan? Ngayon may 3 kumpanya pa na naghihintay para sa pakikipagtulungan. Si Ate Xia ay palaging nangungulit sa akin. Sinasabi niya na ibigay ko ang kontrata sa iyo para tingnan. Pagkatapos mong tingnan, pipirmahan mo na ito. Isang mahusay na manunulat ay dapat magtago sa likod ng karakter. Itago ang kanyang galing. Bukod pa rito, nakahanap na ako ng aking musa ng inspirasyon. Saan ka nakatingin? Sino? Yung waiter? Anong waiter? Tumawag si Ate Xia. Halika na, bumalik ka na sa akin. Naka-order na itong cake? Mauna ka na. Parang ikaw pa ang kinakapos sa cake na yan. Hindi ka kakain? Hindi. Alis na ako. Katulong ba siya ni Luis? Paumanhin. Paumanhin? Ang side view na iyon, malamang siya nga iyon. Kung nandoon ang assistant, kung gayon si Louie. Bakit? Imposibleng siya si Luis. Mas gugustuhin ko pang maniwala na ang comic god
ay isang may amoy pa ang lalaki kaysa dito. Tama na. Wala kang silbi? Hindi mo man lang mahanap ang isang pintor. Mr. Xiao, sa ngayon tanging nakita lang namin ay isang nagngangalang Xia Zhuang na may-ari ng isang comic company. Maaaring kilala niya si... Ngunit ang kabilang panig ay ayaw sagutin ang telepono. Hindi ko siya makontak. Lolo, Xiaohan, ang pinangako mong ipifilm na date video nasaan? Naghihintay pa ako. naiintindihan ko. Ihahanda agad. Kuro? Kuro, nakakuha na naman ako ng 100. Sabi mo, kapag nakakuha ako ng 100, dadalhan mo ako ng larawan ni Superwoman. Tingnan ko. Ang bait. Regalo ko sa iyo. Ate, huwag naman sanang maging ganoon kaseryoso. Ang mga babaeng mahilig ngumiti ay magandang kapalaran. Kung ganoon ay mas madalas akong ngingiti para makita ko na si Lou. Lolo, tingnan niyo po ang ganda nito. Maganda. Sa wakas ay parang babae na siya. Sa totoo lang, ang pagpapakasal ang pinakaimportanteng bagay na dapat niyang gawin. Pero lolo, huwag po ninyong kalimutan, kapag ikinasal na siya, magiging dayuhan na siya. Ako lang, ang panganay na apo ng pamilya Xiao, ang makakapamahala ng mas mahusay sa kumpanya. Kung mayroon ka lang kalahati ng talino at kakayahan ng kapatid mo, hindi na sana ako masyadong mag-aalala. Yeye, tingnan mo. Masayang masaya siya. Hindi siya nagkukunwari. Niloloko mo ang isang matanda. Hindi ka ba nakokonsensya? Ate, kung hindi, susubukan nating maging magkasama. Aalagaan kita ng husto. Sa tingin mo, maniniwala ako sa sinasabi mo kung ang sinasabi ng mga lalaki ay kapani-paniwala, edi aatras ang tubig dagat. Umaatras ang tubig. Umaatras ang tubig. Tutal, pagdating sa pag-ibig, sumuko na ako. Hindi porke sumuko ka, patay na ang puso mo. Maaari mong iwan ang pag-ibig, pero hindi ka iiwan ng pag-ibig. Baka pagtingala mo, nasa tabi mo na siya. Sa tabi ko, walang nababagay sa akin. Kaya huwag mo na akong bigyan ng mga motivational na salita. May 6 na taon akong mas matanda at karanasan, sasabihin ko sa'yo, masakit ang realidad, malawak ang pangarap. Pagkatapos ng kontrata natin, maraming babae ang gusto mong hanapin, maaaring makita. Huwag kang umasa. Sa akin na magbunga. Pero, simulat sa pool. Ikaw ang gusto ko. Ate, hindi mo na talaga ako naaalala?
Kahit ang bakal na puno, pababukirin ko pa rin. Si Ginang Xiao ay madalas na bumibisita sa coffee shop na ito nitong mga nakaraang araw at bawat pagbisita niya ay tumatagal ng 1 oras. Sabi-sabi ay nagpakita rin si Louie, pero mukhang wala namang napala si Ginang Xiao. Mukhang hindi rin niya alam kung sino si Louie. Sige. Dahil walang nakakaalam, maghanap tayo ng isang taong nakakaalam. Ibig mong sabihin, Lumakad ka at tawagin mo rito ang taong nag-apply noong nakaraang araw, si Xu Mingjing. Tingnan natin kung gaano kagaling ang pag-arte niya. Papagalitin ko siya para kahit ang sarili niyang ina ay hindi na siya makikilala. dinala ko na ang taong hinihingi mo, Boss Xiao. Boss Xiao! Xu Mingjing. Opo. Magaling kang manggaya, alam ko yan. May isang cartoonist, ang pangalan ay Louie, gayahin mo ang kanyang estilo ng pagguhit, ang kanyang mga gawa, pati na rin ang kanyang pirma. Pagkatapos nito, ibibigay ko sa iyo ang paggawa ng artbook at isang solo art exhibit. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Ito si Xiaohan. Sa harap niya, gaganap ka bilang si Luis, gabayanan mo siya, papunta sa pagpirma ng kontrata. Pagkatapos, makipagtulungan ka sa akin at ilalantad ko sa publiko ang palabas na ito. Kapag nalaman ng lolo at ng iba pa na naghanap siya ng Peking Louie, ang mga miyembro ng Board of Directors ay hindi na siya kukonsintihin. Huwag kang mag-alala, Boss Xiao. Sisiguraduhin kong magmumukhang totoo. Gising ka na? Binilhan kita ng electrolyte water. Inumin mo. Salamat. Hello? Nahanap ko na ang address. Ipapadala ko agad sa iyo. Sige, pupunta ako agad. Saan ka pupunta? Hindi pa natatapos ang hiling ng lolo. Hindi pa nakukuha ang video ng date. Babalik ako sa kumpanya. May mas importante akong gagawin. Ano yon? Mas importante pa sa hiling na yon. May kinalaman sa buong kumpanya. At may kinalaman din sa akin. Hindi ka pa aalis. Sa tingin ko, dapat mo man lang ipaliwanag ng maayos. Sobra ba ako kanina? Pupuntahan ko ang isang napaka-importanteng tao. Dahil sa kanya, Ikawalo, ipinagbabawal ang pakikialam sa buhay ng isa't isa. Ate, Nasaan si Luis? siya? Nawawala siya. Hindi ba't nawawala siya? Ipadala mo agad sa akin ang lokasyon. Ate, hindi kami nagkasama ni Luis kamakailan. Siguro, kasama na naman niya ang kanyang goddess ate. Anong goddess ate? Anong Diyos ang ate? Ikaw lang naman po ang Diyos ang ate, di ba? Ikaw lang po ang nag-iisang ate namin. Tigilan mo nga. Ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Mawalan ka lang ng isang salita. Papatayin kita. Sasabihin ko? Sasabihin ko. Kamakailan, si Louie at isang ate nag-cohabitate. Ano? Gaano kalaki ang ate? Ate na halos kasing edad niyo po. Kaya pala panay ang pagpapaliban niya sa pagsumite ng gawa para lang sa isang matandang babae? Nung sinaunang panahon, ang mga emperador ay kulang sa oras ng gabi at huli na kung bumangon. Kaya hindi na sila nagpupulong sa umaga. Dahil din dito, 81 asawa sa harem. Ate,
72 asawa? Sobra. Ang 81 ay pagsubok. 81 pagsubok. Wala akong pakialam kung gaano karaming pagsubok. Ang mga emperador ay mayroong napakaraming magaganda at kaakit-akit na babae. Siya naman, grabe. Titingnan ko nga, itong ate niya. Kung matanda o kaakit-akit. Ate, wag niyo naman po akong i-booking. Ate, Louie. Nasaan na? Itong batang ito ay nalulula na sa pag-ibig. Kailangan ko siyang hanapin agad. Magandang araw. Ikaw ba si Luis? Magandang araw. Ako po ang iyong tapat na tagahanga. Ang bawat serya ng iyong comics, palagi ko pong sinusundan. Sobrang nagugustuhan ko po ang iyong mga gawa. Hello? Ako si Louie. Kumusta? Hindi ko inaasahan na dito. Makakakita ako ng tagahanga ng Supergirl. Ang iyong paghanga, labis kong ipinagmamalaki. Ilang araw nang walang update. Kamakailan ay abala ako sa pagdalo sa art exhibit at naghahanap din ng inspirasyon para makahanap ng mga bagong ideya. Bakit po ninyo ginawa ang mga gawaing ito? Sa totoo lang, mayroon akong isang kaibigan sa aking buhay na tumulong sa akin. Hoy, Ninuno, nasaan ang manuskrito? alam ko na. Ihahatid ko mamaya. Pupunta na ako sa bahay mo? Hintayin mo ako sa bahay. Naririnig ko na lahat ng iyon. Nitong mga nakaraang araw, malilimutin ka. Ang pagguhit ay napakabagal at mayroon ding mga taong laging nawawala. Bilisan mo, hiwalayan mo na ang matandang babaeng iyon. Matandang babae? Alam mo ba, hindi magandang maging ganoon ka in love. Ano sa tingin mo ang gusto niya sa iyo? Sa labas, ang posisyon mo ay tagaturo lang ng matematika. Walang pera, walang pangalan, katawan? Hindi siguro, di ba? Huwag mong hayaang maubos niya ang iyong lakas. Hindi ganoon ang iniisip mo. Siya ay... Huwag mo na siyang pag-usapan. Bumalik ka na sa kwarto at tapusin ang draft. Bilisan mo. Dali. Bakit ka nakatayo dyan? Sasasamahan mo ba siyang magpuyat? ate, ihahatid ka pa uwi. Isang babae na may dalang 13 Winter LV Capucine BB. Sa tingin ko, mas matanda pa sa akin. Sir Xiao, pagkatapos naming mag-usap kahapon, talagang masaya ako. Para sa isang manunulat, ang pinakamahalaga maliban sa inspirasyon ay ang makahanap ng kapareho sa hilig. Hindi lang ako avid fan ng mga gawa mo. Lahat ng interview mo, napanood ko. Bago tayo magsimula ng collaboration, gusto ko sanang bigyan ka muna ng isang documentary. Balita ko ang inspirasyon mo ay nagmumula sa kalikasan at tao. Madalas akong pumunta sa tabing dagat, ang hangin sa dagat kasi, nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Pero sa interview, ang nakita ko ay ang lumang distrito. Sabi doon daw, ang iyong mga alaala ng pagkabata. Tama? Ganoon nga. Pumupunta rin ako sa lumang distrito at sa tabing dagat.
Eh yung kaibigan mo noong bata ka, kumusta na siya ngayon? Ayos naman. Magkumpare pa rin kami ngayon. Hindi ba siya babae? Naalala ko na ikaw, ilang beses na ring binanggit sa mga interview na matagal na siyang hindi makontak. Interview lang kasi. Idinadagdag kulay lang ng mga reporter. Kaya hindi ko rin alam kung kailan siya naging babae. Ganoon ba? Siya ba talaga si Louie? Kung gayon, pasensya na ah. Hello? Ano? Anong nangyari kay Lolo? Lolo, sa susunod na may maramdaman kang masama, sabihin mo kaagad sa akin ha? Doktor ka. Subsub ka na sa trabaho. Dadagdag pa ako sa problema mo. Kung ayaw ninyo talagang dagdagan ang problema ko, huwag kayong magkasakit. Kapag matanda na ang tao, kapag may edad na, wala nang gumagana ng maayos. Ano bang sakit? Kamatayan? Hindi na natin kontrolado yan. Sus, anong pinagsasabi ninyo? Talaga? Hahan, hindi ka ba nagagalit sa lolo na pinilit kang magpakasal? Hindi ka ba nagagalit sa lolo? Bakit naman ako magagalit sa inyo? Patakaran lang yan ng kumpanya. Ang mga ninuno noon, nang itakda ang patakarang iyon, napagtanto nila, ang pamilya ay mahalaga sa buhay. Kapag nakahanap ka ng tamang tao, parang nanalo ka sa digmaan. Lolo, matagal na akong natalo sa laban na yan. Problema yan ng taong iyon. Kaya nga, kung malas ka sa pag-ibig, maghanap ka ng mabuting tao. Siguro magtrabaho na lang muna ako. Hindi ko naiisipin ang mga yan. Ang lolo, nag-aalala lang sa'yo. Ang katawan ng lolo, hindi na gaanong magtatagal sa'yo. Ang puso ko, parang time bomb. Kaya naman ang lolo, pinipilit kang maghanap ng tao para magpakasal ka agad, para makampante na ang lolo. Dumating si Lou. Halika, tuloy, tuloy. Hanhan, hindi ka pa ba pumipirma ng kontrata? Sige na, asikasuhin mo na iyan. Bilisan mo, umalis ka na. May tiwala sa'yo si Lolo. Halika, Xiaolu, dito ka? Dali, saktong makakasama mo si Lolo para makipagkuwentuhan. Ginoong Louie, gusto ko sanang agad bumisita sa inyong studio para mapabilis natin ang pirmahan ng kontrata. Xiaolu, alam mo ba, noong bata pa si Hanhan, kung ano ang hilig niya? Kung hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo. Nung maliit pa si Hanhan, parang batang lalaki siya, mahilig maglaro ng mga sandata. Nang nasa unang taon siya ng high school, nag-aral pa siya ng nonchaku, at araw-araw niya iyong dala, papasok. Bakit? Handa siyang makipagsuntukan kahit kailan? Oo, tama ang hula mo. Mula pa bata siya, palaban na siya, hindi tumatanggap ng talo, at ni ayaw matalo. Xiaolu, noong araw ng art exhibit, napansin ko na may gusto ka kay Hanhan. Matagal na rin akong dumaan sa kabataan. Alam ko kung ano ang pakiramdam kapag ang binata ay may gusto sa isang dalaga. Xiaolu, may tatanong ako sa iyo. Sabihin mo kay Lolo, maaari ba akong magtiwala sa iyo? Lolo? Aalagaan ko siya ng mabuti. Hindi ko hahayaan na matalo siya. Ayos. Sige, bukas ng 10:00 ng umaga, pupunta ako sa studio mo. Ano bang pinagkakaisahan yung dalawa? Mahina ang puso ni Lolo, hindi siya pwedeng mabigla ng husto. Mabuti na lang at ligtas ang Lolo ngayon. Pakiramdam ko, nag-aalala pa rin ang Lolo sa kumpanya. Natatakot akong mabibigo ko siya. Xiaohan! Bakit ka laging nabubuhay sa mga inaasahan ng iba?
O kaya, gusto mong maging amo? Araw-araw na nakasuot ng high heels. Nag-uutos dito, nag-uutos doon? Ano bang alam mo? Hindi ko naman gusto ang mga iyan. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo nga sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Anong ibig mong sabihin? Ito ay para sa iyo? Para sa iyo, Xiao Han? Para sa iyo na 32 anyos? Na may taas na 1.73. Ang buhay ko, mula nang ako'y ipanganak, ay nasa makinang ito kung ano ang gagawin o hindi gagawin. Matagal nang nakatadhana. Xiao Han? Hindi mo naman kailangang masyadong mapagod. Pwede kang magpahinga ng kaunti. Ang huling kabanata ng 10 utos, huwag mong banggitin ang aking pangalan. Tawagin mo akong ate. At saka, ako, 173.5 ako. Hintayin mo ako. Manager Xiao, matagal na kitang hinihintay dito. Sa tingin ko hindi pa naman gabi. Bakit hindi pumunta muna tayo sa aking studio? Bukas na lang. Gabi na ngayon. Sino siya? Ang assistant ni Manager Xiao? Boyfriend niya ako. Boyfriend niya ako. Kung gayon, dapat kilala mo ako. Sino ka man? Ang basta na lang lumitaw sa bahay ng katrabaho sa hating gabi. Sobra namang nakakahiya. Kung si Xiao Zong ang gustong makita ako, Senyor Shu, medyo gabi na ngayon. Anumang bagay, bukas na lang natin pag-usapan. Bakit ka tumatawa? Wala. Ang gwapo ko, di ba? Para kang pusang naninindig ang balahibo. Mukhang hindi magandang tao yon. Mag-ingat ka. Ikaw ang ganon. Ako ang boyfriend niya. Kung hindi mo patapusin, tatalon na ako sa bintana. Yung girlfriend ni LV ba? Sige na, hinahanap ka na. Anong girlfriend ni LV? Okay lang, magkasosyo naman talaga tayo. At matatapos na rin ang kontrata natin. Bakit? May 85 araw pa. Dahil malapit na akong, Senyor Xiao, naipadala ko na sa cellphone mo ang lokasyon ng studio. sige, kita tayo bukas. Yung taong yun ba kanina? Lu Yishu, trabaho ito, huwag kang lumagpas sa limitasyon. Bata pa. Sir Xiao, tikman mo itong kape na Hanford. Galing sa Colombia. Sakto lang ang asim. Salamat. Itong belt na nakaguhit sa Wonder Woman, bakit hindi pareho sa serialized na bersyon? Si Crayon Shinchan, sa dami ng taon, iba rin. Kailangan ng inobasyon sa sining. Naisip ko, para sa mga karakter na ito, bigyan ng bagong kaluluwa. Ang pirma mo? Anong problema sa pirma ko? Wala. Bawat makita ko lang, ang pirma ni Louie, nakakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Sabi niya, ito ang pinagturuan sa kanya ng namayapa, niyang art teacher, ang estilo ng sulat. Nabasa ko ang panayam niya, naantig ako. Simula ngayon, hindi lang pirma. Ako mismo, ang magbibigay sa iyo ng pinakamalaking kapayapaan. Xiao Han, sumabog ang tubo ng tubig sa bahay natin. Louie Xu, nagtatrabaho ako. Inabot na ng tubig ang kwarto mo. Nakalak ang pinto ng kwarto mo. Sino ang nakakaalam kung mayroong mahalagang bagay? Sige, babalik ako kaagad. Paumanhin, Mr. Xu, may nangyari lang sa bahay.
Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang mga kwalifikasyon ng kumpanya mo, pati na rin ang financial statement. Kung maaari, ipagpapatuloy natin ito. Sir Xiao, handa na ang mga dokumento ng kwalifikasyon ng kumpanya. Kunin mo muna ito. Gaano man kalaki ang problema sa bahay. Trabaho ay pantay na mahalaga. Trabaho ay pantay na mahalaga. Kapag may bagong balita rito, agad kitang ipapaalam. Sige, Paalam. Luisio. Ikaw na naman ang sumira sa mga plano ko. Kung hindi ka makakapirma ng kontrata, tapos ka na. Ang iyong mga picture book at art exhibition, managinip ka na lang. Hanggat ang ibinigay mo sa akin na mga kwalifikasyon at materyales ay walang problema, mula sa aking panig, walang magiging problema. Luis? Luis? Nasa banyo ako? Bilisan mo, tulungan mo ako. Luis? Salamat at nakabalik ka na, Xiaohan. Sobrang biglaan ng pagsabog ng tubo. Luis, may sakit ka ba? Tinatawag mo ba itong pagsabog ng tubo? Wala ka bang magawa? Alam mo ba, nagtatrabaho ako? Hindi ako. Tama na, huwag ka nang magpaliwanag. Hindi ko naman gustong abalahin ang trabaho mo. Natatakot lang ako na aabusuhin ka. Kanina, yung ginawa kong heroic rescue? Guwapo ba? Hindi ba ikaw ang nag-imbento niyan? Pinapanggap mo pang bumaha? Masakit. Ate? Ay, oo nga pala. Yung sulat kaninang umaga, nabasa ko na. Sabi mo, may sasabihin ka sa akin? Ano yon? Ito yun. Naaalala mo pa ba siya? Sino ba ang hindi makakakilala diyan? Si Ultraman. Nung 3 taon ako, hindi na ako naglalaro niyan. Bakit? Naglalaro ka pa rin ba niyan ngayon? Sige na, pupuntahan ko na. Yung benda para sa iyo. Luis, kapag hindi ka pa nagpasa at hindi ka pa sumasagot sa telepono, itatali kita sa rooftop buong araw. Paano ka nasugatan? Aling braso? Walang problema sa kaliwang braso. Ate? Bakit ka nandito? Andito ako para pangaralan ka. Narinig ko na. Itong mga araw na ito ay wala kang ginagawang matino dahil lang nagkaroon ka ng mas matandang babae kaysa sa iyo. Alam mo ba, kapag ang babae ay lumagpas ng 30, biglang bumababa ang collagen, ang balat ay naninilaw at nagiging malambot, ang dark circles ay hindi matatakpan kahit mag-makeup. Ate naman. Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi ka dapat makipag-date sa matandang babae kahit aso ayaw makipag-date. Kung makikipag-date ka sa ganitong magandang ate. Ang kapatid ko ay walang silbi? Ano ang nagustuhan mo sa kanya? Ang kasal ninyong dalawa, pumapayag ako. Ate? Nag-aral ka ba ng pag-arte? Ang bilis mo magbago? Ito ang ate ko. Ang bag nung araw na iyon, sa kanya iyon. Kung hindi kanya tratuhin ng maayos, sabihin mo lang sa akin, papatayin ko siya. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Hindi po kami magkasintahan. Kami lang ay... Basura. Ang linyang iyan, mula sa bibig ng isang napakagandang babae, isa itong labis na kahihiyan para sa iyo. Ate, sugatan pa ako. Sa tingin ko ang pagdating mo ay hindi na papanahon. Ikaw, mukhang malubha ang sugat mo. Kailangan itong maayos na bendahe. Aalis na ako.
Manager Xiao. Normal ang mga kwalifikasyon ng kumpanya na ibinigay ni ex-Yu Mingjing. Walang problema sa business license at address. Pero bago lang ang kumpanya, tax returns lang ng nakaraang 2 taon ang mayroon. Anong gagawin natin? Nakakainis talaga yung babae. Baka may masamang mangyari sa atin? Sinong babae? Ako ba yung sinasabi mo? Naku, anong gagawin natin? Ayos lang yan? Bakit ka pa rin naiinis dahil sa masamang review ngayon? Hindi naman sa buong mundo ay gusto ang ating sining. Hintayin mo lang na matapos ko ang huling kabanata. Baka ang mga anti-fans ay maging avid fans pa. Si Xiaohan, ano ba ang kinaiinisan mo? Huwag mong sabihin na nagsisimula ka ng mag-alala sa iniisip niya. Kontrata lang naman ang relasyon ninyo. Walang anumang tunay na koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Magpakatotoo ka, huwag kang maniwala sa mga lalaki. Hinding-hindi ka dapat maniwala. Hoy Lisa, kung ayos lang ang tungkol sa mga kwalifikasyon, mas maaga. Ayusin na natin ang pagpirma ng kontrata. Gawin natin ito. Nagugutom na rin ako. Naku ate, gutom? Gutom na gutom. Kung gusto mong kumain, gumawa ka. Ikawalo, bawal makialam sa buhay ng isa't isa. Anong nangyari sa'yo? Maayos ka pa kagabi? Magkasama lang tayo para sa trabaho. Madaling pagkamalan kung masyadong malapit. Halos naayos ko na ang problema. Lilipat na ako bukas. Anong nangyari sa kanya? Huwag kayong mag-alala. Bukas, siguradong makikipagtulungan ako sa iyo sa pag-arte. Ngunit ang ipinangako ninyo sa akin. Sige. Walang problema? Kay galing talaga ni Xiao Zong. Ang comic god na walang makita, siya talaga ang nakakita. Pagpirma kay Luis, ang ating presyo ng stock aakyat ng 3% at least. May problema ba sa kontrata? Wala. Nawalan lang ng tubig. Halika, sa akin ito. Lolo, akala ko may sakit ka sa puso. Ayos lang ako. Maayos ba ang pagpirma? Siyempre, maayos ang lahat. Maghintay lang kayo, bibigyan ko kayo ng kontrata. Naku po, kagabi ko lang nalaman, may nagpapanggap na ikaw, nakikipag-ugnayan sa Xiao Group upang pirmahan ang acquisition contract. Ano? Yung babaeng kasama mo sa bahay, si Xiaohan, hinanap niya si Louie noon, pero hindi niya nahanap. Ewan ko kung saan. May dumating na impostor. Xiaohan? Naisayos ko na, halos lahat. Bukas lilipat na ako. Dapat alam mo kung sino ako. Xiaohan. Hindi ko alam na hinahanap mo ako. Oo. Ano ba ang nangyayari dito? May sakit ka ba? Hoy, Xiaohan! Xiaohan? Hoy. Hoy. Ang seremonya ng pagpirma ay formal na kinansela. Ano na naman ang gusto mong gawin? Xiaohan, hindi ko talaga inakala. Para makipagkumpetensya sa akin, humanap ka ng impostor para lokohin ako. Siya ba si Louie? Ito, ang manunulat ng Superwoman, si Louis Ginoong Xu Mingjing. Lahat ng kanyang mga gawa, inimbestigahan ko. Ganun pala.
Ikaw ba si Luis? Oo. Ginoong Louie, nabalitaan kong ang online series na umabot sa mahigit 1 bilyong views, ang Superwoman. Yun ba ang iyong akda? Ito, ang sinturon na iginuhit sa Superwoman. Bakit iba sa nilabas na serye? Nasaan na ang kaibigan mo noong bata ka? Magkapatid pa rin kami ngayon. Hindi ba babae? Kung gayon, ang totoong Superwoman, ang prototype ng bida sa gawa, anong nasyonalidad? Natural. Isang dayuhan. Lakas ng loob mo. Niloko mo pa ang Xiao Corporation. Sabihin mo, magkano ang ibinayad sa iyo ni Xiao Han? Siya? Tinakot niya ako. Siya. Binanta niya ako. Nangako si Xiao Han sa akin ng 1 milyong piso para magpanggap akong si Louie. At sinabi rin niya, wala namang nakakita kay Louie. Kung hindi ako makikipagtulungan sa kanya, sisirain niya ang reputasyon ko sa industriya. Ano pa ba ang sinabi ko? Dahil nandito na rin lang ang lahat? Sabihin na natin ang lahat. Xiao Han, niloko mo ang kumpanya, niloko mo si Lolo, niloko mo kaming lahat. Ang tulad mo, paano ka karapat dapat mamahala sa kumpanya? Ate, wala ka nang masabi, ano? Bata pa lang ako, alam ko na hindi ka magaling. Pero hindi ko inakala na wala kang limitasyon. Kaya mong gumawa ng ganyang kadungisan. Ano ngayon? Ngayong ganito na ang sitwasyon, hindi ka na rin naman makapaglalabas ng Louie para iligtas ang sitwasyon, hindi ba? Palabasin sila. Sandali. Hindi pwedeng pirmahan ang kontrata. Peke si Xu Mingjing. Lahat ito ay pakana ni Xiao Cheng. Hindi ba ito ang tutor ng anak ko? Teka, mas tama na sabihing boyfriend ni Xiao Han na nagpapanggap na magkasintahan sila. Xiao Han, mukhang handa kang gawin ang lahat para makuha ang Xiao family. Hindi ka namimili ng paraan. Hindi kami magkasintahan dahil sa kontrata. Magkasintahan talaga kami. Ang misteryosong manga artist na si Luis. Natagpuan na si Xiao Han. Ako si Louie. Ikaw si Louie? Siya si Louie? Ang mga nagkataon. Ang mga sandaling napalampas ko dahil akala ko ay guni-guni ko lang. Siya nga ba? Ate. Hindi maganda ang pag-arte mo, binabalaan kita. Kapag nagpatuloy ka sa pagsasabi ng kung ano-ano, mag-iingat ka at ipapahuli kita sa pulis. Ipahuli mo ang mga bagay na ginawa mo. Tingnan mo, kapag dumating ang pulis, ikaw ba ang huhulihin o kami? Xiao Cheng, sabi mo hindi siya si Louie. May ebidensya ka ba? Sabi lang niya ay siya na. Ibigay mo sa akin ang ebidensya. Mayroon akong saksing tao. Mapapatunayan ko. Tingnan ninyo, hawak ko ang manuskrito ng Superwoman. Ang manuskrito na ito ay natatangi sa buong mundo. At dala ko rin ang selyo ng kumpanya. Anong silbi ng selyo ng kumpanya? Hindi ba may selyo rin si Xu Mingjing? May tao ba riyan? Palabasin ninyo ang tatlong ito. Tigilan ninyo. Lolo. Lolo, si Xiao Han ay nakipagsabuatan sa labas, ang buong kumpanya, at ang iyong pinaghirapan ay sinira niya lahat. Xiao Han? Ano ba talaga ang nangyayari? At ikaw? Bakit ka naging Louie ulit? Lolo, patawad. Ako, Lolo, ang tunay kong trabaho ay isang guro ng matematika. Ang trabaho ko ay isang math teacher, pero mayroon din akong kaunting libangan. Ang Superwoman ay iginuhit ko lang sa labas ng trabaho. Ang dami kong taong ginugol sa pagguhit, at ito ay patuloy na nai-serialize. Hindi ko alam na hinahanap ako ni Xiao Han, hindi ko nga alam na makikita niya ang mga drawing ko. Wala akong intensyon na lokohin siya. Lalo na hindi kayo. Sino ang kung sino mang taong yan? Ang hindi kilalang comics artist? Paano mo patutunayan na ikaw yan? Kung mapapatunayan ko na ako si Louie, hindi ka na babalik sa pamilya Xiao. Sige. Ano? Balak mong mag-update ng isang episode dito mismo? Ang Superwoman ay a-update sa takdang oras. Tama ang sabi ni Mr. Xiao, mag-update na lang sa lugar na ito. Hindi lang ako mag-a-update dito, kundi ang i-update ko ay ang huling episode ng Superwoman. Xiao Cheng?
Xiaocheng? Naku, ikaw, nakisama sa labas para kalabanin ng kapatid mo. Ngayon, ipinapahayag ko, mula ngayon, aalisin si Xiaocheng sa lahat ng posisyon sa Xiao Group. Lolo, pwede mo akong parusahan, pero paano mo ipapaliwanag sa lahat ng stockholders ng kumpanya? Mga kaibigan, matanda na si Lolo. Nawawala na sa sarili, ayon sa mga regulasyon ng kumpanya, kapag nakaharap ang kumpanya sa isang malaking krisis, pwedeng agaran tanggalin ng chairman sa kanyang posisyon. Xiaocheng, nababaliw ka na ba? Ikaw, Lolo. Lolo. Mga kaibigan, ngayon, ako ang masusunod sa buong pamilya Xiao. habang nandito ako, hindi pa ikaw ang bahala. Alisin ang karapatan ni Xiaocheng sa mana. Umalis ka agad sa pamilya Xiao. Ako ang iyong panganay na apo, Lolo. Tao. Lolo, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Lolo. Kinikiusap ko kayo, Lolo, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, kahit papaano, ako pa rin ang panganay na apo. Ang araw na dumating si Superwoman mula sa kalangitan. Iyon ang araw na nagkita tayo sa dalampasigan. Oo. Si Superwoman na sumiksik sa makipot na silid ng walis. Iyon ang unang araw na pumunta ako sa inyo. Oo. Si Superwoman ay ako. Si Superwoman na nagtatanggol sa katarungan. Si Superwoman na matapang at mabait. Si Superwoman na hindi sumusuko sa hirap. Lahat ikaw. Imposible. Ang Superwoman ay naserialize ng hindi bababa sa 5 taon. Magkakilala na ba tayo noon? Xiaohan? Hindi ko alam na hinahanap mo ako at lalo't hindi ko alam na sinusubaybayan mo ang aking comics. Hindi ba ito isang pagkakataon? Ang tadhana na nakita sa kalye. Kamangha-mangha. Kanina hindi ako nagsinungaling. Hindi kita kailanman itinuring bilang aking kasintahan sa kontrata. Lagi kong nararamdaman na tayo ay magkasama. Ang paboritong manga artist. At ang pagpili ng isang taong pakakasalan, hindi dapat paghaluin. Magpapahinga muna ako. Hindi tayo mag-on base sa kontrata. Tayo ay tunay na magkasama. Ang tunay na katapangan ay ang pagtanggap sa pag-ibig. Ang pagsuko ay para sa mga duwag. Hindi yan gagawin ng isang babaeng supervisor. Manalig sa pag-ibig, maglakas loob, magmahal, yan ang tunay na babaeng supervisor. Si Xiao Group at Xiaocheng ay inimbestigahan dahil sa hinihinalang hindi patas na kompetisyon at ilegal na kumita. Dinala na sila ng mga kinauukulang autoridad para sa investigasyon.
Hello? Anong meron? Louis Xiu, tapos na tayo. Pananagutin tayo ng website ng comics sa maagang pag-update. Ano? Ang pananagutan sa napakalaking kabayaran sa paglabag ng kontrata. Mr. Xiao, may problema. Si Louis Xiu ay nasa gulo. Sa seremonya ng pagpirma, para maprotektahan ka, maaga niyang in-update ang comics nang hindi nakikipag-usap sa website ng comics at inilantad ang kanyang pagkakakilanlan na lumalabag sa kontratang pinirmahan sa website. Ngayon, hinihingi nila ang kabayaran ayon sa kontrata at may kaso ring kinasasangkutan. Louis Xiu, huwag kang matakot. Ako naman ang magpoprotekta sa iyo ngayon. Ang nagpakilala sa publiko kamakailan ay ang misteryosong comics artist na si Luis namin. Ito ay may kinalaman sa aming issue ng overseas copyright. Kailangan naming kausapin si Louis. Hintayin niyo ang balita ko. Mr. Xia, anong ginagawa niyo? Malinaw na nakasaad sa kontrata na ang huling episode ay ilalabas sa Oktubre 15 bilang formal na libro. Inilabas niyo ito 13 araw ng mas maaga, direkta online. Anong gusto niyong gawin namin? Pero hindi namin kayang pigilan ang mga manonood na magmadali sa update. Tingnan nyo ang comment section. Kung hindi pa rin kami mag-update, may mga maghahanap na sa amin? Hump. Noong nakaraang linggo lang, naglabas tayo ng countdown poster para sa 15 araw. 50,000 kopya na ang nabenta sa presale pa lang. Ngayon, puro libreng resources na sa online. Nakatambak na ang mga invoice mula sa printing press. Dapat kayong managot sa mga pagkalugi na ito, alam nyo ba? Kakaibang sitwasyon noon at inabisuhan na namin kayo ng maaga. Ipapakita ko sa inyo ang aming pagkalugi. 3,200,000 piso sa printing fee, prepayment para sa overseas copyright, 8,800,000 piso, penalties sa peripheral license, 15,500,000 piso, dagdag pa ang pag-aasikaso. Sa manpower costs, para sa mga emergency, umaabot sa kabuuang 27,500,000 piso, kaya magbayad na kayo ngayon o magkita-kita tayo sa korte. At may isa pang napakahalagang punto, ang pangalang Luis ay aming copyright sa website namin. Kaya simula ngayon, hindi nyo na ito pwedeng gamitin. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Mr. Xia, pasensya na. Ikinalulungkot ko, sumusunod lang kami sa kontrata. Siya ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Sino ang nagsabing siya lang ang mananagot? Sino nagsabing siya ang magsasalo ng lahat? Mga Ginoo, mayroon akong ia-anunsyo. Ang Kihuan Manga Company ay formal nang binili ng Xiao Group. Ang nasa harap ninyo ngayon ay ang pinakamalaking shareholder at CEO ng kumpanya, Ms. Xiao Han. Mayroon pa tayong 2 linggo para matapos ang paglipat ng shares, ngunit ang huling desisyon ng kumpanya ay epektibo agad. Nagmamadali ang inyong CEO na mag-cash out at lumipat, ako ay sumakay lamang sa agos. Ngayon, bilang CEO, naglalabas ako ng pahayag at sa huli ay gagawing pampublikong dokumento na may lagda. Una, maaaring ipagpatuloy ang pag-publish ng pisikal na libro, baguhin ang estratehiya ng promosyon, gawin itong kolektibong printed version ng Superwoman. Pangalawa, maglalabas ako ng disclaimer. Hindi ko pananagutin si Louis sa maagang pag-update at sinusuportahan ko ang pag-update at pagpapatuloy ng Louis comic. At sinusuportahan ko ang irregular na pag-update ni Louis. Pangatlo, magtatalaga ako kay Ms. Xia Zhuang bilang bagong project manager. Ms. Xia Zhuang, hindi ka lang responsable sa mga bagay ng kumpanya ni Louis, kailangan mo ring maging masipag, responsable sa buong comic website. Nang Louis, alam ninyong lahat, ako ay isang taong hindi pumapayag na malugi at hindi ko rin hahayaang malugi ka. Sige. May ilang bagay pa ako sa kumpanya. Magkita na lang tayo sa bahay. Kapag naging astig ang babaeng ito, wala nang magagawa ang mga lalaki. Bakit hindi pa bumabalik si Luis? Bilisan mo! Ano na naman ang ginagawa mo?
Luis. Louis. Louis. Ang babaeng ito, mukhang ako noong bata pa. Ang mga eksena sa mga drawing na ito, bakit parang pamilyar? Si Ultraman na naman ito. Hindi kaya siya. Si Luis? Ikaw pala. Louis, naalala ko na kung sino ka. Unang tuntunin. Bawal gumamit ng gamit pang magkasintahan. Ikalawang tuntunin. Bawal magkasama sa isang silid. Ikatlong tuntunin. Panatilihin ang 1 metrong distansya. Ngayon, ang distansya natin, 50 sentimetro. Masakit pa ba? Ika-4 na tuntunin bawal ang pisikal na pagdikit. Ika-4 na tuntunin. Bawal ang pisikal na pagdikit. Ika-5 tuntunin. Bawal mag-ingay sa bahay. Kanina, ikaw yata ang maingay. Ate, subukan kaya natin na maging magkasintahan? Aalagaan kita ng mabuti. Ika-6 na tuntunin. Bawal magkaroon ng relasyon bilang magkasintahan. Hindi ako sang-ayon dito. Ika-10 tuntunin. Bawal tawagin sa pangalan. Dapat tawaging ate. Ate, sinabi mong naalala mo ako. Ano ang naalala mo? Ate, sinabi mo lang na. Naalala mo ako? Ano pa ang naalala mo? Naalala ko na nagluluhan ka. Sa likod ko, umiiyak. Ikaw ang kuya noon. Hindi yon. Ito, basahin mo. Ang tunay na tapang ay ang pagtanggap sa pag-ibig. Ang pagsuko ay para sa mga duwag. Hindi gagawin iyan ng mga babaeng supervisor. Maniwala sa pag-ibig at magmahal ng buong tapang. Iyon ang isang babaeng supervisor. Hindi kami magkasintahan sa kontrata. Tunay kaming magkasama.
Ikaw, gusto mo bang pakasalan ako? Ano? Ngayon, magtatakda tayo ng mga panuntunan. Ano? Kailangan magpatuloy ang kwento ng babaeng supervisor. At ako ang bida. Dati ikaw? Ngayon ikaw? Sa hinaharap, ikaw pa rin. Sa wakas ay naintindihan ko na sa akin pala. Mayroong isang babaeng supervisor. Ang pag-ibig ay hindi biglaang dumarating. Palagi itong nasa buhay ko. Nararamdaman ko, ang pag-ibig ay ligaw na lumalago sa aking puso. Palagi itong naroroon. Mula ngayon, ang pag-ibig ang tanging batas at wala ng hangganan. Sana, ang lahat ng may mabuting puso ay maging matatapang na babaeng supervisor sa buhay, maniwala sa pag-ibig at magmahal ng buong tapang.